Good afternoon everyone. Today is Friday at sobrang traffic ngayon mga ka-missionary sa ating paglalakbay. Ngayon po, ayan o, ako lang mag-isa dito. Ayan, wala na si Dan. Nasanay kasi ako na kasama ko si Dan. May kasama ako, minsan si Pastor Elmar, minsan si Pastor Jeter, na ayan, may nag-guide kung saan dadaan, may tumitingin sa waste para hindi by the way, speaking of waste mga ka-missionary, no, I know na halos ng mga riders or mga nagtutor or anuman, no, may dinadala na motor or sasakyan, gumagamit talaga ng Google Map or Waze, no, upang ano itong Waze? Yung Waze, ito po, siya po yung magtuturo sa iyo ng daan kung saan yung mas mabilis. Minsan, depende naman kung gusto mo na mabilis na daanan, gusto mo na mabagal na daanan, gusto mo may bayad na daanan, gusto mo walang bayad na daanan, gusto mong masangkad na daanan, gusto mong masikip na daanan, tuturuan ka niya kung saan. Ayan, so yun po ang Waze, yun po ang Google Map. Ayan, sa mga drivers makaka-relate po nito ng Waze or ng Google Map. At ngayon, yun nga, dahil nasanay ako na may kasama, drive ka lang, tapos liko ka dun sa kaliwa, sa kanan, diretso, ayan, hinto, diretso na, ayan, ganon. Ngayon, ikaw na lang, ikaw yung nag-drive, ikaw yung naghahawak ng cellphone, nakatingin ka sa Waze. Ayan. At yun ang buhay bilang isang driver. At aking nakikita na ang sasakyan, meron pong dalawang side mirror, left and right. At meron po siyang back mirror. Ito po, ito. Yan, makikita mo doon sa likuran. Back ba to? Ayan. Tapos, yung dito naman sa harapan, kuwan talaga, no, makikita nyo, ayan, napakalawak ng iyong makikita mo dito side by side, makikita mo yung sa harapan mo, napakalaki, napakaklaro talaga. So ayun, tingnan natin mamaya kung ano yung magiging reflection nito sa ating buhay. Ito po yung nakikita ko mga kamissionary. Una, yung sasakyan, siya po ay kumakatawan sa atin o kung sino tayo. At ayun, at yung driver ay kumakatawan din naman sa atin. Pero dahil wala tayong enough time, it may be next natin na vlog babanggitin natin yan, no, patungkol dyan. Pero dito lang muna tayo sa pagmamaniyo at sa Waze or sa Google Map nating ginagamit. Ano po yung maitutulong, ano po yung reflection ng Waze or ng Google Map sa atin habang tayo ay nagmamaniho? So dito po aking nakikita, tayo po ay parang sasakyan, tayo po ay ang driver, no, kumakatawan din sa driver tayo yon, na habang tayo ay naglalakbay sa sanlibutan ito, sa mundong ito, ano po, kailangan talaga natin yung Waze upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo tawag dito, yun nga, maligaw. Siya yung magtuturo sa atin ng tamang daan. So yung Waze, aking nakikita na katulad siya ng Bible, na kung gusto natin na ang buhay natin ay diretso, mapalapit sa Panginoon, makapunta tayo ng langit, kailangan natin ng Bible. At ang Bible, siya po yung magtuturo sa atin ng tamang daan. Siya po yung magtuturo sa atin, no, stop doing like that because yan ay bad. Siya po yung magtuturo, sige, continue mo yan, pagpatuloy mo yan, yung maganda mong naumpisahan, yung magandang gawain, ang pagtulong sa iba, yan, at iba pa ng mga kabutihan. Siya po yung magtuturo sa atin ng mga good values, mathematics, science, math, and many more, no? Ang Biblia. So napaka very useful talaga bilang Kristiyano, no? Speaking of Christian, everybody na naniniwala sa Panginoon, yun po ay tinatawag na Christian. So kailangan pala natin yung Biblia upang hindi tayo maligaw.
Siya yung magtuturo sa atin lahat. Pag hindi natin susundin yung manual, masisira ang ating katawan, which is ang sasakyan. Pag hindi natin susundin yung manual, which is siya yung kumakatawan din sa Google Map, mawawala tayo sa Panginoon. Kaya napakalaking tulong talaga yung Waze. Nakikita ko, I reflect myself na ang Biblia ay para siyang Waze, no? Na dapat natin pala ito kailangan. At ilang beses na po yan na-experiencean. I do not know kung na-experiencean nyo lang din. Comment nyo sa baba kung na-experiencean mo na gumamit kayo ng Waze tapos hindi mo sinunod. Tapos ayan, instead na abutan mo ng 1 oras, naging 2 oras yung biyahe mo. Napahaba or napalayo ka pa. Kasi yun nga, hindi natin sinunod yung Waze. At dito din sa kay Dan, sa kay Pastor Jeter, yung mga nakasama ko kay Pastor Elmar, na minsan kasama ko sa pagbabiyahe, sila lang yung nag-guide, nagtuturo sa akin, naghahawak ng Waze. Liko, hinto, kanan, kaliwa, ganoon. Sila po yung kumakatawan sa mga pastor, sa mga elders, sa mga kaibigan, kapatiran, na nandyan sila palagi na nagre-remind sa atin na ihinto natin yung mga kamalian natin na ginagawa, stop na natin yung mga hindi makapasaya sa Panginoon, liliko na tayo sa tamang likuan, sa tamang lugar, sa tama na pagsunod sa Panginoon. Nandyan sila. Pero ang nakikita ko ngayon, ayan, kung nakita nyo, wala na akong kasama. Ibig sabihin pala na ito yung mga elders, yung mga pastors, mga kaibigan natin, family natin, hindi sila forever na nandyan katabi natin, na magre-remind sa atin. Hindi sila palagi na nandyan. Kaya napaka-inam na habang nandyan pa sila, pag-aralan natin, alamin natin kung ano yung pwede nating makukuha sa kanila na makapagpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi darating ang panahon na wala na sila, sino yung magtuturo sa atin? Di ba? So habang nandyan pa sila, alamin natin, kunin natin yung mga magagandang impormasyon, mga positive na impormasyon, huwag lang yung mga negative na impormasyon na makakatulong sa atin sa pagpalago ng ating pananampalataya. So yun po ang aking nakikita sa hapong ito habang ako ay nagda-drive habang traffic. At ito po yung traffic, by the way, speaking of traffic, ito din po yung traffic kumakatawan sa kung saan sa ating paglalakbay hindi maiwasan na merong traffic. Ayan, ano po yung traffic? Na minsan bumabagal yung ating pananampalataya, minsan mabilis din yung ating paglago spiritually. Pero sa mabilis natin na paglago, hindi traffic, ingat din tayo, baka mabangga tayo. Di ba? Masimplong tayo. Kung traffic din naman, naiinip tayo. Minsan sa ating pananampalataya, naiinip, ganito na lang ba yung buhay ko? Punta ng church, uwi, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, pag hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, maiinip tayo. Pag hindi po tayo laging nagpipray sa Panginoon, lumalapit sa Panginoon, maiinip tayo. At yun po ang magiging dahilan kung bakit mawawala tayo sa iglesia. No? Dahil sa ating pagkakainip na minsan, kailan pa kaya darating yung Panginoon? Ang tagal pa ba? Ganito, ganyan, pagkakainip. Kaya huwag mainip sa daanan, be happy and continue your journey. God bless and Maranatha.